Kita niyo kung meron isang lalabas. Purihin po ang Diyos sa umaga pong ito. Salamat sa Panginoon po sa panibagong araw po na ibinigay niya sa atin upang makapag-aral po ng kanyang salita. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay magpapasimula na sa morning devotion. Ngayong umaga pong ito ay ang ating morning devotion po ay ginaganap dito sa DFC Church, Daliao sa Kaohsiung, Taiwan po, sa pangunguna ng Pastor Ace Hamandra at Pastora Gina Yen. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay magpapasimula na. Tayo po ay magbibigay ng papuri at awit sa ating Panginoon. Salamat sa Panginoon. Sige po, purihan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Dakila kayo, Panginoon. Karapat dapat kayo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw na ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sige po, awitan po natin ng ating Panginoon. Heart of a servant. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. My Jesus, my Lord, hallelujah. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Whenever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Sa uling pagkakataon, hallelujah. My Jesus, my Lord. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Whenever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living
set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart never true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na makakapag-aral kami ng inyong salita, Panginoon. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan, hallelujah. Kayo po ang gumitna, Panginoon, manguna sa gawain ito, Panginoon. Ngayong umaga, tanging Panginoon, salita niyo lamang, Panginoon, ang maihayag, Panginoon. Maisapamuhay namin ang inyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon. Karapat dapat kayo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nawa, Panginoon, aming Ama, hallelujah. Kayo po, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng puso, Panginoon, na handang, Panginoon, na makinig sa mga makikinig ngayong umaga, Panginoon, na ito, Panginoon. Kayo po magbigay ng puso, Panginoon, na dalisay, Panginoon, na maintindihan po namin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, at maisapamuhay ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papurit pa sa salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po, tayo po ay magpapasimula na sa kanyang mga salita. Tinatawagan ko na po ang ating lingkod ng Panginoon, si Pastor Gina Yan. Isa pong mapagpalang umaga po sa ating mga kapatiran at lalong-lalo po na sa ating Diyos na banal. Muli po naatasan po ako muling magsalita at maghayag po ng salita ng Panginoon. At maraming salamat po sa karangalan pong binibigay po patuloy sa atin na makapaghayag po ng salita ng Diyos. Ngayon po ang pag-aaralan natin is ang sowing and reaping na idea po. You reap what you sow. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Galatians po. Chapter 6, verse 7. Ang sabi po rito, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Usually po pagka binabanggit natin kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Usually ang agad na pumapasok po sa puso ng bawat isa, sa isip po ng bawat isa, is sa pagbibigay po sa Panginoon. Totoo po yun na ito po isang paraan, pero hindi po usually ito. Yun po ang ibig niyang sabihin. Maari po nating i-apply ang ideyang ito sa ating pamumuhay sa araw-araw. Sabi nga dito, it does not usually refer to giving out money. This also applies on how we spend our time here on earth. Totoo po yun kasi tayo po na mga nilalang ng Panginoon, pinagkalooban o pinahiram lamang po tayo ng buhay. Kung kailan po niya ito kukunin o babawiin, tanging ang Diyos Ama lamang po ang nakakaalam. Yung po bang ipinahiram sa atin na oras is nagagamit po ba natin ng tama? Nagagamit po ba natin on godly ways po? Or nagagamit natin ito para sa ating mga sariling kagustuhan lamang po? Dapat po natin natiyakin na lahat ng ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay dapat nating gamitin upang mapaluwalhatian lamang po ang ating Diyos Ama. Marami po tayong mga iniisip, marami tayong mga alalahanin, marami tayong mga pinaplano sa buhay natin na
Tanging ang Panginoon lamang po ang nakakaalam at siya lang po din ang nagbigay kung ano po ang kailangan natin. Sabi nga po sa ano pong dapat natin gawin. At sabi nga po sa 1 John 2:15, buksan po natin ang ating banal na kasulatan. Sabi po dito sa 1 John 2:15, huwag ninyong ibigin ang mundo o mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Amen po. Ang unang-una na pong pwede nating ma-example dito is tayo pong mga magulang, tayo pong may mga anak. Usually maririnig po natin sa ating mga magulang o tayo na mismo nagsasabi sa ating mga anak, kailangang mag-aral kang mabuti. Para ano po? Para magkaroon ka ng magandang grades. At para saan po yung magandang grades? Para makapag-aral ka sa isang magandang eskwelahan. At para saan po yung pag-aaral sa magandang eskwelahan? Para po magkaroon ka ng magandang trabaho sa hinaharap. At para saan din man po ang magandang trabaho? Para po magkaroon ka ng maraming pera. Usually, ito po ang nasa isip natin mga tao. Yun ang pinapaisip natin parati sa ating mga anak. You have to study hard para makamit mo yung mga gusto mo. Para makuha mo lahat ng gusto mo. Para mabili mo lahat ng mga gusto mo. Hindi po ba natin naiisip na ito po ay sarili nating kagustuhan? Ito po ba talaga ang gusto ng Panginoon sa buhay natin? Hindi po ito ang plano ng Panginoon sa buhay natin eh. Kasi nilikha nga po tayo ng Panginoon katulad ng in His own image po. Gusto rin po ng ating Panginoon na maging banal po tayo, maging katulad niya. Pero sino nga po ba, pagka ganito po na iniibig natin ang mga narito sa mundo, lahat po ng nakikita natin dito is pansamantala lang po. Mabubulok po yan, pwede po yang manakaw, pwedeng masunog, o pwedeng anayin. Bakit hindi po natin ang mindset po natin is parating ang mga eternal things na nakikita na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon? Bakit po hindi natin pagbigyan ng pansin ang mga godly ways na gusto niyang makita sa buhay natin? Yung po bang hindi narito yung gantimpala, kundi nasa langit na bayan po. Nasa kabilang buhay po ang gantimpala. Kung mas pinapahalagahan po natin kasi ang mga naririto sa lupa o ang mga nakikita natin dito, ang mga posisyon, ang mga katungkulan natin, o ang anuman na yaman na pwede nating makamit ito sa mundong ito, lahat ng ito po ay mawawala. Kaya kailangan po nating maging maingat sa lahat po ng ating mga iniisip, lahat ng mga ginagawa natin o mga sinasabi natin. Kailangan natin parating isipin na kung itong gagawin kong to, makalulugod ba to sa Panginoon? Itong sasabihin kong ito, makakapagpalakas ba to sa mga kapatiran ko? Amen po ba? Huwag po tayo maging alipin ng mundong ito. Kasi lahat nga po ay mawawala. Ano pong sabi sa 2 Timothy po? Buksan po natin sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3, verses 2-4. Babasahin ko po. Sabi po dito, Second Timothy chapter 3, verses 2-4. Sabi po dito, dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapag-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagsundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Hindi lang iyan ang mga taksil sila, mapusok, mapagmataas,
mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Amen po. Ito po talaga usually ang magiging attitude natin. Ito ang makikita po sa atin pagka tayo po ay umiibig po sa mga nakikita natin dito sa mundong ito. Buksan din po natin sa Matthew 6:24. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa sa Matthew 6:24. Ang sabi po dito, walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Amen po ba? Talagang hindi po natin pwedeng pagsamahin ang ilaw at dilim. Kahit na gaano kadilim yan, ang mananatili pa rin is ang liwanag. Kasi wala pong pwedeng makatalo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Talagang napakabuti po niya sa ating buhay at wala po tayong pwedeng isipin na maaaring makakalagpas o makakahigit sa pwedeng ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Buksan po natin sa 1 John chapter 2, 16 to 17. Sa unang Juan po, chapter 2, verses 16 to 17. Sabi po dito, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Napakaliwanag naman po, lahat, wala pong exemption, lahat daw po ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen po. Kaya, ano po ba ang dapat natin talagang piliin? Ang gumawa po ba ng mabuti o masama? Kaya, parati po nating pakanaisin sa ating puso po na ang lahat, isipin natin lahat ng gagawin natin. Tanungin natin sa Panginoon ang lahat ng gagawin natin. Panginoon, pag ginawa ko po, pag ganito ba ang desisyon ko, ito po ba ang kalooban ninyo? Kasi lahat nakikita po ng Panginoon at unang-unang tinitingnan ng Panginoon ang ating mga puso. Kaya pagka mali po yung nasa puso natin, akala natin makakatakas na tayo. Pagdating po sa kabilang buhay, lahat po yan sasabihin po sa atin at makikita natin ang consequences po ng mga ginawa natin. Kaya tingnan po natin sa Galatians, balikan natin yung ating tema po sa Galatians chapter 6 po. Ano pong sabi dito? Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Sabi po dito sa verse 8, kung ang ninanasa ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa espiritu ang buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, dahil sa tamang panahon matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ito po yung kaya po ito ang title ko. Ibig sabihin, pag tayo po'y nanatili sa kalooban ng Panginoon at nananampalataya, pag tayo pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit kung tayo po ay iibig sa lahat ng nakikita natin dito sa mundong ito, aani po tayo ng kamatayan. Kamatayan at walang hanggan na kaparusahan. Kaya nga po, maging encouragement po to sa lahat ng nakikinig. Nagtitiwala ka na ba ngayon sa Panginoon?
Naibigay mo na bang lahat ang buhay mo sa Panginoon? O meron pa rin tayong itinatagong lihim sa buhay natin? Baka lang naman Christian tayo pagdating ng Sunday. At paglabas natin sa pintuan ng iglesia, ibang tao na po ang makikita sa atin. Sana po magkaroon po tayo ng desire po sa puso natin na tanging ang pag-asa natin sa buhay ay ang Panginoon. Sabi nga po kanina dun sa awit, "Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross, I'll follow you. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, but your will be done." Oh Lord Jesus, sana nga po ito po maging dalangin namin. Kasi wala po talagang pwedeng kahinatnan kung mananatili po tayo sa pag-ibig natin sa mundong ito. Tanging ang pag-ibig po na pwede nating ibigay sa Panginoon, yun lamang po ang kailangan natin para makasunod po tayo sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay. At sa tulong na rin po ng banal na Espiritu na gumagabay po sa atin sa araw-araw, tanging yun lamang po ang kailangan natin. Wala na po kasi ibang daan kundi ang Panginoon Jesus lamang. Sabi niya nga, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Kaya sana po maging isang magandang katuruan po to sa buhay natin. Na huwag po tayong magtanim po ng mga kayamanan na nakikita lamang po natin dito sa mundong ito. Bagkus, magtanim po tayo ng mga kayamanan na pang-eternal po, yung walang hanggan po. Maraming salamat po at ito po ang mensahe ng ating Panginoong Diyos ngayong araw na ito, naway maging kalakasan po to sa lahat po ng makikinig. God bless po at binabati ko po ang lahat ng mga mothers po sa lahat ng nakikinig at makikinig pa. Happy Mother's Day po. At tayo po yung manalangin po for closing prayer. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, Lord. Hallelujah. Kayo po ang parating nagbibigay sa amin ng pag-asa sa araw-araw, Panginoon. Kayo po ang parating nagbibigay sa amin ng mabuting daan, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat po. At ang dalangin ko po ay buksan niyo po ang mga puso ng makikinig pa mamaya, hallelujah, ng devotion na ito. At naway maging kalakasan ito sa lahat ng makikinig pa, Panginoon. Maging instruction at maging panuntunan nila sa kanilang buhay, Lord. Na tanging ang mga pangwalang hanggang mga bagay ang dapat naming pahalagahan. Hindi po ang mga nakikita namin sa mundong ito. Kung maaring i-offer ng mundong ito sa amin. Maraming salamat po. Kayo po ang itinataas namin sa mataas na pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po.